Ang bansang China ay laging pasok sa listahan ng mga bansa na mayroong pinakamalalakas na puwersang militar sa buong mundo. Bukod sa lakas nito sa usaping militar, napakaganda rin ng ekonomiya ng bansang ito. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, kilala rin ang bansang China, lalong-lalo na ang mga karatig bansa nito bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa teritoryo. Isa nga sa mga naging biktima ng bansang China ay ang ating bansang Pilipinas. Ngunit bakit kaya sa kabila ng mas nakakaangat na puwersang militar nito at higit na nakakalamang sa dami ng sundalo at puwersang pandigma, bakit hindi tayo kayang galawin ng bansang China? Bakit hindi nila tayo kayang salakayin o sakupin? Kaya naman sa videong ito, ating alamin ang mga dahilan kung bakit natatakot ang bansang China na salakayin o sakupin ang ating bansa. Kapag binanggit natin ang salitang China o ang bansang China, ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan ay ang kanilang pagkain sa pinagbabawal na paniki. Bukod dito, kapag sinabing China, alam kaagad natin na ang bansa nila ay merong napakalakas na puwersang militar na napakahirap tapatan, lalong-lalo na ang kanilang mga makabagong kagamitang pandigma. Kung isa ka rin sa mga taong naiinis pag nasa balita ang China na nang-aagaw ng mga teritoryo, ay pwes, hindi ka nag-iisa. Nandyan din ang mga bansang Indonesia, Taiwan, Brunei, Malaysia, Vietnam at ang Pilipinas. Heto ang mga bansa sa Southeast Asia na merong napakalaking problema pagdating sa China. Partida, Southeast Asia pa lang ang mga ito. Hindi pa kasali ang ibang mga bansa sa buong Asya. Dahil kapag binanggit ko pa ang mga ito ay baka mas lalong sumama ang tingin mo sa bansang China. Atin lamang pag-uusapan sa ngayon ang Pilipinas at China. Ngayon nga ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng lusubin ng China ang ating bansa. Number 1. Dahil sa alyansa. Ang unang dahilan dito ay ang alyansa ng mga bansa. Sabihin na nating nag-umpisa ng pag-atake ang China sa Pilipinas. Ang pag-uumpisa ng giyera ay isang senyales para gumalaw ang malalakas na bansang kasapi ng United Nations upang may pagtanggol ang Pilipinas dahil isa tayo sa mga kasapi ng samahang ito. Kapag ito ay nangyari, babanggain lang naman ng China ang mga bansa tulad ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang United States of America. Pero hindi ba kakampi ng China ang mga bansa tulad ng Russia at Iran na siya ring mga bansa na napakalakas pagdating sa puwersang militar? Kung ang sagot mo ay oo, pwes tama ka. Ngunit hindi ibig sabihin ito na kapag naglunsad ng digmaan ng China ay sasawsaw ang mga ito. Tandaan natin na ang parehong Iran at Russia ay parte ng United Nations, kaya ang pagkampi nito sa isang bansa na nag-umpisa ng digmaan ay nangangahulugang pagtalikod nito sa kanyang pinirmahang kasunduan na napapaloob sa United Nations. Ito ay isang napakawalang kwentang giyera para sa Russia at Iran kung sasawsaw sila dito. Dahil bukod sa wala silang mapapala ay gagastos lang sila at malaki ang mawawala sa kanila. Bukod sa mga bansang nabanggit, nandyan din ang Japan na handang magpadala ng assistance kung sakaling lulusubin ng China ang ating bansa. Ang Japan ay isa sa mga bansang mayroong napakagandang relasyon sa Pilipinas at may napakapangit na relasyon sa China. Kaya naman kung porsyento ang ating tatanungin, mas malaki ang porsyentong nasa side natin ang mga Hapon. Number 2. Kahinaan ng China. Hindi naman tatagal ang China kung magiging ganun nga ang sitwasyon ng giyera, lalong-lalo na alam ng mga bansang ito na malaki ang kahinaan ng China. Ano nga ba ang kahinaang ito? Ito ay walang iba kundi ang kanilang mismong mga sundalo. Kung atin kasing titingnan ng mabuti ang puwersa ng China, nakafocus ang lakas nito sa kanilang mga armas pandigma at hindi sa mga tao nito. Yan ay dahil pinalakas nila ang kanilang mga armas at binaliwala ang pagpapalakas ng kanilang mga sundalo o personnel. Kung ikaw ang tatanungin, gaano ba kalakas ang Special Forces ng China? At kung meron ka na bang narinig ng mga kwento patungkol sa mga sundalo nila? Kung hindi at wala pa, pues hindi rin kita masisisi dahil kahit ako ay wala pa rin may naririnig patungkol dito. Ito ay dahil wala pang battle experience ang China at kung meron man silang experience, bagsak naman ang kanilang ipinakitang performance sa mga labanan.
Isang halimbawa rito ay ang Battle of Yultong na kung saan pinabagsak ng 1,000 sundalong Pinoy ang 40,000 na puwersa naman ng China. Kung ito ay ating pagbabasehan, talaga namang napakalayo ng agwat ng mga sundalo natin sa mga sundalo ng China. Paano pa kaya kapag ipapasok mo pa ang ibang mga highly trained Special Operations Group tulad ng US Navy SEALs at mga Special Air Service? Siguradong liligwak ang puwersa ng China. Kaya upang takpan ang kakulangan nila sa disiplinado at malalakas na sundalo ay pinalakas na lamang nila ang kanilang mga armas upang takutin ang mga bansang mas maliit at mas mahirap sa kanila. Number 3. Hindi na kailangan. Nakita na natin sa mga naunang dahilan na magiging useless lang ang pag-atake ng China dahil sa alyansang meron ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba namang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas loob na magsimula ng gyera ay siguradong magiging world enemy ka talaga. Bukod sa magastos ang digmaan, sigurado rin ang pagkatalo nila at dahil mautak rin ang China, bakit ba naman sila makikipagdigmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang gyerang nagaganap? Tulad na lamang nang nakakapagpatayo sila ng mga facilities, mga artificial islands at mga military bases sa mismong teritoryo natin. Naitayo nila ito nang walang may tumututol at tuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Bakit kaya hindi nakikialam ang ibang mga bansa patungkol sa isyong ito? Ito ay dahil hindi rin tayo ang mismong nag-i-initiate para protektahan ang mga teritoryong ito. Kaya naman iniisip nila na okay lang ito sa ating gobyerno, kaya hindi na sila gumagawa pa ng kahit anong necessary actions ukol dito. Ang tanging magagawa lang natin sa ngayon ay ang mag-ipon ng mga ebidensya na ginagawa ng bansang China sa ating mga sinasakupan pati na rin sa ating mga mangingisda. Kung isa ka sa mga taong gustong mapaalis ang mga Chino sa teritoryo ng Pilipinas, abangan na lang ninyo ang magiging galaw ng US President na si Joe Biden. Isa rin itong hadlang sa US dahil hinahawakan na ng China ang pintuan papasok sa Asia. Kaya naman mawawalan na ng kontrol ang US sa rehiyong ito. Atin na lang abangan ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga higanting bansa na may kanya-kanyang interes sa Pilipinas. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.